Nakatira lang sa ilalim ng tulay ang pamilya ng bata. Walang tatay pero may nanay na nag-aalaga sa kanya. Paliwanag ni Antonio. Walang balita tungkol sa tatay ng bata. Ni hindi ko nga matukoy kung ampon lang ba siya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Walang madali sa mundo. Ika nga nila, lahat ng bagay pinaghihirapan ng tao yan. Kung gusto mong magkaroon ng maginhawang buhay, edi gumawa ka ng paraan. Kung ayaw mong gumawa ng paraan, edi wag kang magreklamo. Ito ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ni Sebastian sa tuwing nakakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Walang mararating yan! Rinig niyang bulong ng isa sa mga kapitbahay nila habang nakatitig sa kanya. Ni hindi man lang nga tumulong sa kabuhayan ng pamilya nila, palaging nagpapasarap. Marami pa itong binulong sa hangin na hindi niya pinansin. Ganito ang normal na araw sa bayan nila. Chismis dito, chismis doon, paninira dito, paninira doon. Mapapagod ka lang kapag pinuna mo pa sila. Break na tayo, Sebastian! Saad ni Lizelle, sabay bitaw sa kamay nito. Tingin ko, hanggang dito na lang tayo. Lumingon si Sebastian sa kanya at hindi makapaniwalang tinitigan ng nobya. Nag-iwas lang ito ng tingin sa kanya na tila ba napapaso sa mga mata ni Sebastian na ngayon ay nakatitig sa kanya. Ano na naman bang problema mo, Lizelle? Problema ko? Natatawa niyang sagot habang nakaduro sa sarili. Hindi ba't sa ating dalawa ikaw ang may problema? Ano bang problema kung ganon? Aniya, bago sinubukang hawakan ang kamay ng dalaga na iniwas lang nito. May mali ba ako? Umiwas ang tingin sa kanyang dalaga bago umatras sa kinatatayuan nito. Walang mali sa'yo, Sebastian. Walang kulang sa'yo. Aniya, bago nag-iwas ang tingin. Buo na ang desisyon ko. Ayaw ko nang magpakita pa sa'yo. Bago niya pa man nahabol si Lizelle, ay tumakbo na ito palayo. Wala siyang nagawa kung hindi ang tahimik na lumuha sa gilid ng kalsada habang paulit-ulit na kwenestyon ng sarili niya kung saan nga ba siya nagulang. Para sa mata ng ibang tao, sobrang hina niya. Wala siyang ideya sa mga plano ni Sebastian. Tingin ng iba ay palagi lang siyang nagpapasarap. At mukhang isa ito sa mga dahilan kung bakit tuluyan na ring nakipaghiwalay si Lizelle sa kanya. Sa loob ng 4 na taon nilang relasyon, ngayon lang sila nag-away. At mukhang kahina-hinala para sa kanyang dahilan ng nobya niya. Dahil nga ba sa maling akala ng ibang tao, kaya nga ba nakipaghiwalay sa kanya ang 4 na taon niya ng nobya? Hindi tunay ang pagmamahal ni Lizelle sa kanya kung ganon, dahil mabilis lang itong bumitaw sa relasyon nila. O bumitaw nga ba siya dahil may ibang lalaki siya? May karelasyon nga ba siyang mas mataas ang pangarap kesa sa kanya? Nag-aral ng mabuti si Sebastian at ipinakita sa lahat na kaya niyang abutin ang pangarap niya. Hindi naging madali ang lahat para kay Sebastian dahil sa kalagitnaan ng pag-aaral niya, nagkaroon ng sakit ang mekaniko niyang ama. Nalugi rin ang tindahan ng gulay ng nanay niya. Kaya naman mas lalo lang naging mahirap ang lahat para sa kanya. Gusto ko pong huminto sa pag-aaral, Nay, para makapaghanap po ng trabaho. Saad ni Sebastian nang makasalo niya sa hapunan ang mga magulang niya. Gulat na lumingon sa kanya ang parents niya, na animong hindi makapaniwala sa naging desisyon niya. Nahihiya na po ako sa inyo, Nay, Tay. Muli niya pagdagdag bago yumuko. Palagi na lang kayong nangungutang ng pera para sa tuition ko. Hindi ko man lang kayo matulungan sa pang-araw-araw na gastusin dito sa bahay.
Pati sa mga bayarin, wala akong maitulong. Anak, alam mo ba kung anong maitutulong mo sa amin? Tanong ng tatay niya, dahilan upang bumaling sa kanya si Sebastian. Mag-aral kang mabuti. Saka ka na lang bumawi kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, iho. Huwag kang mag-alala dahil naiintindihan ka namin. Tamang tatay mo, anak. Sabat ng nanay niya na ikinalingon niya dito. Ngumiti ang nanay niya at masuyong hinawakan ang kamay nito. Bilog ang mundo, nak. Siguro nasa ilalim tayo ngayon. Pero hindi kalaunan ay mapupunta rin tayo sa tuktok. Yun ay kung magpupursige ka sa pag-aaral mo, iho. Huwag mo kaming alalahanin ng tatay mo. Dahil kami nang bahala sa mga gastusin. Ang isipin mo na lang ngayong pag-aaral mo. Tama siya. Saka ka na lang bumawi kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas lalong lumalim ang relasyon niya sa mga magulang niya. Isa ito sa mga ipinagpapasalamat niya sa Diyos dahil binigyan siya nito ng mabait na mga magulang. Never siya nitong pressure sa pag-aaral. Kahit na wala na silang makain, never siya nitong pressure na gumawa ng paraan. Bagsak ka sa test, Sebastian! Bungad ng kaibigan niya na makapasok siya sa silid-aralan nila. Gulat niyang kinuha ang papel sa kaibigan. Imposible! Mahina niyang sabit bago nakahinga ng maluwag nang makita niya ang perfect niyang score sa test. Imposibleng bumagsak ako dahil inaral ko to. Natawa ang kaibigan niya sa naging reaksyon ni Sebastian bago ito tinapik ang balikat. Ikaw pa ba? Aniya, bago niya ito inakbayan at hinatak palabas. Nabalitaan ko kila Ace na kilala ka raw sa purok niyo bilang walang pangarap sa buhay. Ramdam ni Sebastian ang pagkunot ng noo niya dahil hindi niya inaasahan na ang bansag sa kanya ng mga kapitbahay ay makakarating sa eskwelahan niya. Ano naman ngayon? Natawang kaibigan niya nang dahil sa reaksyon niya. Bakit kaya hindi mo ipakita sa kanilang papel na yan? Suhestyon nito na ikinaasiwa naman ni Sebastian. Ipakita mo sa kanila yan. Sabihin mo sa kanila, sino nga ulit yung walang pangarap sa buhay? Wala bang pangarap sa buhay yung Dean Lister na tinutukoy nyo? Alam mo, Isabela, tawag niya sa kaibigan bago piningot ang ilong nito. Tama ka na. Wala naman talaga akong pakialam sa sasabihin ng iba. Hindi naman ako binubuhay ng magulang ko para i-impress silang lahat. Kung yun ang tingin nila sa akin, then yun na yun. Pakialam ko ba sa sasabihin ng iba? Bakit inaaway mo ko? Natatawang tanong ni Isabela na pabirong inismira na lang si Sebastian. Hindi tulad ng naging relasyon nila ni Lizelle, mas matibay ang pagkakaibigan nilang dalawa ni Isabela. Kahit na nakakarinig ng hindi mga kaaya-ayang balita si Isabela tungkol sa kaibigan niya, never niya itong hinusgahan at iniwan. At iyon ang ipinagpapasalamat ni Sebastian sa kanya. Alam mo ba, kung hindi lang ako nagkaroon ng relasyon ng pinsan ko, baka matagal na akong umamin sa nararamdaman ko sa'yo. Saad Isabela. Lulong ito sa alak at animong bubuyog na paulit-ulit na bumubulong sa tenga ni Sebastian. Bahagyang natigilan si Sebastian sa narinig kay Isabela. Ngunit hindi kalaunan ay tinawanan niya lang ito. Sa halip na kumibo, ay pinasa niya na lang ito sa likod niya at inuwi sa bahay nila. Hindi na bago kay Sebastian ang nalaman niyang iyon. Bago pa man ipinakilala ni Isabela kay Sebastian si Lizelle, alam na nitong may gusto ito sa kanya. Hindi niya alam, pero tila ba hindi kaya ng sikmura niya na ligawan ng kaibigan. Kahit na may angking kagandahan naman ito. Wala akong sinabing ganon! Reklamo ni Isabela na bahagyang namula ang mukha nang binanggit ni Sebastian ang tungkol sa nararamdaman niya. Naku, gawa-gawa mo lang yan. Nang makapagtapos ng kolehiyo si Sebastian,
Dito na nagsimulang umusbong ang karera nito. Hangang-hanga ang lahat ng kapitbahay niya sa kanya nang magtap ito sa bar exam. Maging sa licensure exam ay pasado silang dalawa ni Isabela. Kaya naman hindi maipagkakaila ng mga kapitbahay niya ang pagsisisi sa mukha nila nang dahil sa ginawa nitong panghuhusga sa kanya. "Anong plano niyo niyan, anak?" tanong ng nanay niya. Isang simpleng salo-salo lang pinagsaluhan nila ng pamilya niya nang makita nila ang resulta ng exam. "Magtatrabaho muna ako bilang manager sa negosyo ng kaibigan ko. At kapag nakapag-ipon na ako, saka na ako magtatayo ng negosyo natin." Nang dahil sa angking sipag at talas ng utak ni Sebastian sa mga plano niya, unti-unting umusbong ang karera niya. Nagkaroon ng tsansa si Sebastian na makapagpatayo ng negosyo at hindi naman ine-expect ng mga magulang niya na ang inigosyong itinayo niya ay unti-unting umusbong sa merkado. Kabi-kabila ang deals na natatanggap niya sa investors, hanggang sa ang maliit niyang negosyo noon ay mas lalong lumawak at nakilala sa buong bansa. "Congratulations sa bago mong deal!" bati ni Isabela sa kanya. Ibinigay nito sa kanya ang isang baso ng champagne na nakangiti niyang tinanggap. Dating walang pangarap sa buhay noon, owner na ng bagong shopping center ngayon. "Tigilan mo ngang pagpapaalala sa akin ng alias na yan, Isabela." Biro niyang reklamo sa kaibigan na ikipinalahaw pa nito sa kakatawa. Nandun si Isabela na magkasundong investor sa deal nilang dalawa sa lupang binili nito. Nag-umpisa na rin ang construction ng business niya. Kaya naman mas lalo lang nagtagal ang pananatili niya sa Maynila, kasama ang kaibigan na kasama niya na mula noon hanggang ngayon. "Nakita ko nga palang blueprint ng negosyo mo," sambit ni Isabela. "Tingin ko mas maganda sana kung mas palalawakin mo yung food court. Kasi alam mo na, mga estudyante ngayon sa food court na nakikipag-date." "Paano mo nalaman?" tanong ni Sebastian na ikinaasiwa ng mukha ni Isabela. "Nakikipag-date ka siguro sa estudyante, ano?" "Hala, tingin mo sa akin," reklamo ni Isabela na ikinapalahaw pa nito sa tawa. "Alam mo naman kung sinong gusto ko, 'di ba?" Hindi sumagot si Sebastian sa kanya, at sa halip ay pinagmasdan na lang nito ang paligid. Medyo matao ang lugar sa ipinapatayo niyang shopping center. Tama nga si Isabela sa naging suhestyon nito sa kanya dati na magtayo ng business malapit sa mataong lugar. Dahil sa ganitong klase ng strategiya, mas lalong kikita ang business nila. "Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita pipiliting gustuhin ako," bawi ni Isabela sa kanya na hindi niya nilingon dahil napako ang mga mata niya sa isang direksyon kung saan nakita niya ang pamilyar na bulto ng isang tao. "Hayaan mo lang akong mahalin ka sa malayo." "Lizelle?" Mahina niyang usal. Bahagyang natigilan si Isabela sa sinabi niya bago lumingon sa kaibigan at natawa. "Ano ba, Sebastian? Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin na si Lizelle pa rin ang mahal mo hanggang ngayon," aniya bago muling bumulong. "Alam ko namang hindi na magbabagong nararamdaman mo sa pinsan ko." Hindi pa man natatapos ni Isabela ang kataga niya, ay tumakbo na si Sebastian patungo sa eskinita kung saan niya nakita ang pamilyar na bulto ng tao. Huminga siya ng malalim dahil sa dismaya nang hindi niya naabutan si Lizelle sa eskinitang iyon. "Ganyan ka na ba talaga kabaliw sa pinsan ko, Sebastian?" reklamo ni Isabela nang sinundan siya nito sa eskinitang pinasukan niya. "Wala na si Lizelle, ano ba? Pero nakita ko siya rito. Matagal na siyang patay." Sigaw nito sa kanya na ikinatigil niya. "Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil alam kong malulungkot ka. Matagal nang patay ang pinsan ko, Sebastian. Naiintindihan mo ba? Matagal nang patay si Lizelle." Paulit-ulit na umugong sa tenga niya ang sinabi ni Isabela. Siguro nga ay tama siya.
Baka nga patay na ang babaeng mahal niya, kaya ito nakipaghiwalay sa kanya. Iyon nga ba ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay si Lizelle sa kanya? Kaya ba hindi na ito nakapagpaliwanag ng maayos sa kanya? Dahil mamamatay na siya? Hindi ko gustong saktan ka, Sebastian. Ngumiti siya kay Isabela upang ipakita nito na hindi niya dinamdam ang katotohanang ibinahagi dito sa kanya. Nasa opisina siya nang muli siyang dinalaw ni Isabela pagkatapos nitong ibahagi ang tungkol sa nangyari sa ex-girlfriend niya may ilang araw na nakaraan. Sinabi mo lang ang totoo, Isabela. Galit ka ba sa akin? Bahagya siyang natigilan sa tanong nito bago umiling. Pakiramdam ko galit ka sa akin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Pigil ni Sebastian na ikinanguso ni Isabela. Sinabi mo lang naman ang totoo sa akin. Never ako magagalit sa'yo. Dahil nagsasabi ka naman ng totoo, hindi ba? Bahagyang natahimik si Isabela. Inabot pa muna ng ilang segundo bago siya tumango at tahimik na ngumiti sa kaibigan. Gustong makapagliwaliw ni Sebastian sa dalampasigan malapit sa resort na tinutuluyan niya. Dinala nito ang personal niyang assistant na nagsilbi ring bodyguard niya sa tuwing kinakailangan niyang mag-out of town. Hindi niya naman kailangan ng magbabantay sa kanya. Gusto niya lang ng tahimik na magmamasid sa kanya mula sa malayo. At hindi niya makukuha ang matiwasay na paligid na nais niya kung si Isabela ang isasama niya. Sir, hindi pa po ba kayo nahuhusto? Tanong ng bodyguard niya na halos ikatalon niya sa gulat. Nagkamot ito ng ulo at natatawang pinagmasdan ang reaksyon niya. Kahit na medyo mahigpit siya sa mga tauhan niya, ipinaparamdam pa rin niya sa mga ito na tao lang din siya na pwede nilang kaibiganin at gawing takbuhan sa tuwing may problema sila. Palubog na po kasi ang araw. Muli niya pang dagdag bago lumingon sa malayong bahagi ng dalampasigan. Ang sabi ng mangingisda na nakausap ko kanina, may posibilidad na lumaki ang alon. Lalo na't hindi raw maganda ang sikat ng araw kaninang umaga. Sige, bumalik na tayo. Aniya, bago sila nagpasyang maglakad pabalik sa resort na tinutuluyan nila. Siya nga pala, naayos mo na ba lahat ng ipinapagawa ko sa'yo? Opo, sir. Sagot nito. Sabay tango sa kanya nang makarating sila sa presidential suite na tinutuluyan nila. Nangihingi nga pala si Mr. Acosta ng calling card mo kanina. Wala po akong maibigay kaya naman ang sabi ko sa kanya isasadya ko na lang bukas kapag nakahingi na ako sa'yo. Tumango si Sebastian bago kinuha ang wallet niya sa pantalon. Bahagya pa siyang natigilan nang hindi niya nakapa ang wallet sa bulsa. Nakita mo ba kung saan ko nalagay yung wallet ko kanina? Ay hindi po. Sagot nito bago tinulungan si Sebastian sa paghahanap sa bedside table na madalas niyang lapagan ng gamit magmula nang dumating sila rito. Hindi niyo po ba na-misplace, sir? Ang alam ko po kasi hindi po kayo naglalapag ng gamit dito eh. Chinek niyo na po ba yung bulsa ninyo? Bahagyang natigilan si Sebastian nang dahil sa sinabi niya. Inutusan niya ang assistant niya na muling bumalik sa dalampasigan upang hanapin ito, na ginawa niya rin naman. Sa kasamaang palad, wala itong nahanap. Binalikan din nila ang mga lugar na pinuntahan nila, subalit wala itong natagpuan. Maghintay na lang tayo hanggang mamaya, sambit ni Sebastian na tinanguan ng assistant niya. May calling card naman ang wallet na yon. Nasa kanya na yun kung ibabalik niya o hindi. Yun ay kung may konsensya pang nakapulot nun. Hindi na nagsalita si Sebastian at sa halip ay naghintay na lang sila ng tawag. Hanggang sa lumipas ang buong magdamag. Walang tumawag sa numero niya, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang dismayadong huminga ng malalim. Siguro wala na yun, sir. Bago pa man natapos ng bodyguard ang sasabihin niya, naramdaman na ni Sebastian na tumunog ang cellphone nito para sa isang tawag.
Mabilis niya itong sinagot sa pagbabaka sakaling ito na nga nakapulot sa wallet niya. "Magandang umaga po," rinig niya sa kabilang linya. Bata ang tumawag, kaya naman alam niyang bata rin ang nakakuha sa wallet nito. "Ako pong nakapulot sa wallet niyo." Nagkasundo ang dalawa na magkita sa lugar na tinutukoy ng bata. Sa boses pa lang nito, alam niyang wala pa itong kakayahang bumiyahe. Nang makita nilang isang gusgusing bata sa gilid ng kalyeng tinutukoy nito, agad nang pinatabi ni Sebastian ang kotse sa gilid upang makausap at makabalik na sa kanya ang pitaka nito. "Mukhang hihingi po yata ng pabuya ang bata," bulong ng assistant niya sa kanya habang pinagmamasdan nito magmula ulo hanggang paa. "Naku, baka perahan lang kayo niyan, sir. Gusto mo po bang ako na lang makipagharap sa kanya?" "Ay, hindi na kailangan," aniya bago tinapik sa balikat ang assistant. "Ako nang bahalang makipag-usap." Ang buong akala ni Sebastian ay hindi nasusunod sa kanya ang assistant niya. Ngunit agad na nangunot ang noon niya nang tulad niya ay lumabas din ito ng kotse kasama niya. Magkasabay nilang pinuntahan ang bata. Katulad niya nang naisip niya kanina, gusgusin ito at mukhang pera. Medyo sira na rin ang damit na suot niya, kaya naman hindi siya napigilang makaramdam ng panlulumo. Pakiramdam niya ay may lubid na dumudugsong sa kanya ng mga sandaling magsalubong ang mata nilang dalawa. "Kayo po ba si Mr. Sebastian?" Tanong nito nang makarating sila. Inilahad nito ang wallet kay Sebastian, ngunit hindi niya ito kinuha. Bagkos ay nanatili lang ang mga mata niya sa bata. "Pasensya na po kung ngayon ko lang po nasoli." Ang assistant ni Sebastian ang humablot sa wallet na inaabot ng bata at mabilis na inspeksyon ang loob nito. Sa kabutihang palad ay naroon pa rin ang pera ni Sebastian. Maging ang mga identification card niya ay naroon at kompleto at wala ni isang nagkulang. "Siguro ninakawan mo to, no?" Bintang ng assistant ni Sebastian na pinabulaanan ng gusgusing bata. "Hindi po ako magnanakaw." "Sigurado ka?" Muli nitong tanong bago hinawakan sa kwelyo ang bata na para bang sigurado siya na ninakawan nito ang wallet ng boss niya. Bakit ngayon mo lang isinaoli kung ganon?" "Wala po akong ginagawang masama at hindi ko po magagawa ang bagay na binibintang mo, mister," aniya bago lumingon sa lalaking tahimik lang na nakatitig sa kanya. "Pasensya na po, sir, kung ngayon ko lang naibalik. Huwag po kayong mag-alala dahil po kung ano pong halagang nakita ko dyan kagabi nung mapulot ko, iyon pa rin po ang halagang ibinalik ko sa inyo. Hindi ko po kinuhanan ng pera yan." "Puro ka lang dahilan," ungot muli ng assistant niya. "Tingin ko sa presinto ka na lang magpaliwanag." "Parang awa niyo na po, mister." Pakiusap nito sa assistant ni Sebastian bago nagkumahog na makawala sa pagkakahawak nito sa kwelyo niya. "Hindi ko po kinuhanan ng laman yan. Hindi po ako tinuruan ng nanay ko na manguha ng hindi po ako nagnanakaw." "Hindi mo nga ninakawan pero mukhang humihingi ka ng pabuya sa itsura mo." Akusa ng assistant nito. "Maawa po kayo, mister. Nagmamagandang loob lang po ako." Huminga ng malalim si Sebastian at tinapik ang braso ng assistant niya na ngayon ay nakahawak sa collar ng kawawang bata. Walang nagawa ang assistant niya kung hindi ang kunot noong umiling at tuluyan ng binitawan ang bata. Ang buong akala nila ay tatakbo na ang bata palayo. Ngunit mukhang tinuruan ito ng maayos ng nanay nito. Nanatili lang ito nakatitig sa kanilang dalawa na animong naninimbang. Alam kasi ng bata na ipapakulong siya ng dalawa kapag tumakbo siya. Alam niyang wala siyang kasalanan, kaya naman nanatili lang siya sa harap ng dalawa. Yumuko si Sebastian sa harap niya at bahagyang tinapik ang balikat ng musmos na bata.
Hindi mo lang alam kung gaano mo ko napasaya sa ginawa mo, bata. Sambit ni Sebastian bago ngumiti. Ngumiti pabalik ang bata sa kanya bago lihim na inismera ng lalaking nasa gilid ni Sebastian. Alam niyang si Sebastian ang nagmamay-ari ng wallet na napulot niya dahil sa mga ID na nasa wallet na to. Kaya naman hindi niya naiwasang mapatanong sa sarili kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng lalaking kasama niya, gayong hindi naman siyang may-ari nito. Bakit nga ba hindi mo na ibalik kagabi ang wallet ko? Tanong nito sa bata bago muling dinagdagan ng sinasabi niya. Hindi kita inaakasahan ha? Nagtataka lang ako kung bakit ngayon mo lang naibalik. Wala po akong pambayad sa payphone para makatawag sa numero niyo, mister. Sagot nito at ikinakunot niya ng noo. Nanghiram lang po ako sa kaibigan ko na kanina niya lang din nabigay sa akin. Salamat kung ganon. Sagot nito bago inilabas ang 3,000 sa wallet. Ito nga palang pabuya para sa ginawa mo. Mariin itong tinanggihan ng bata na ikinakunot ng noo niya. Hindi ko po kailangan ng pabuya, mister. Baka po magulat ang nanay ko. Baka pagbintangan niya pa ako na may ginawa akong masama. Kaya ako nagkaroon ng ganyang kalaking pera. Aniya na matamis na nginitian ni Sebastian bago ibinalik ang pitaka sa bulsa niya. Gusto ko lang po sanang humingi ng kahit maliit na halaga. Sabi ko na nga ba't manghihingi ka pa rin eh. Sabat ng assistant ni Sebastian na ikinatakot ng bata. Gusto mo lang ng pabuya. Magkano ba, iho? Tanong ni Sebastian sabay tingin sa bata. Gaano ba kaliit ang halagang gusto mo? Gusto ko lang po manghingi ng 10 piso para maibayad ko po sa nahiram ko sa kaibigan ko. Sagot nito na ikinakunot ng noo ni Sebastian. Kailangan niya rin po kasi ngayon yung nahiram ko. Nangako ako sa kanya na ibabalik ko rin. Pagkatapos mong makuha ang pabuyang gusto mo, dagdag ng assistant ni Sebastian na hindi niya kinibo. Tulad ng napagkasunduan, inabot ni Sebastian ang 10 piso na gustong makuha ng bata. Alam niyang ito ang halagang inutang ng bata sa kaibigan niya para lang makagamit ng payphone upang makatawag sa kanya. Sigurado ako magiging proud sa iyo ang nanay mo nang dahil sa ginawa mo. Matamis na ngiti ni Sebastian sa bata na ikinanguso nito. Ay wala pong ideya ang nanay ko na nakapulot ako ng pitaka kahapon. Hindi ko na rin po sinabi sa kanya dahil alam kong paggagalitan niya ako kung bakit hindi po ako nagsoli agad. Gustong makabawi ni Sebastian sa kabutihan ng bata. Inaya niya itong kumain sa labas, ngunit paulit-ulit lang itong tumanggi sa gusto niyang mangyari. Alam niyang may kakaiba sa bata at gusto niyang malaman kung bakit ganoon na lang ang paghuhurmentado ng puso niya nang magsalubong ang mata nilang dalawa kanina. Gusto kong imbestigahan mo ang batang yon, Antonio. Wala sa sarili niyang sambit. Dahilan upang lumingon sa rearview mirror ang assistant niya upang tumingin sa kanya. Gusto kong ibalik sa kanya ang kabutihang ginawa niya sa akin. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Huminga siya ng malalim bago lumingon sa binata at pagmasdan ang mga punong nadaanan nila. Imbestigahan mo lang. Gusto kong malaman ang tungkol sa pamilyang kinabibilangan niya. Kung anong trabaho ng mga magulang niya. Kung saan siya nag-aaral at kung ilang taon na siya. Aniya na tinanguan ng assistant niya. Sige po, sir. Sagot nito. Masusunod. Tulad ng gustong mangyari ni Sebastian, pinaimbestigahan niya ang tungkol sa bata. Nakarating kay Isabela ang nangyari sa kanila, kaya naman hindi na ito nagsayang ng panahon na magtungo sa opisina ng kaibigan. Nabalitaan kong tungkol sa nangyari. Natagpuan niya si Sebastian na tahimik lang na nagbabasa ng dyaryo sa upuan niya. Nawala raw ang wallet mo? Lumingon si Sebastian sa kanya at nakangiting tumango. Naibalik naman na ng buo. Hindi ka na nakawan? Tanong ni Isabela
na mariin niyang inilingan. I mean, bihira na lang ang mga taong ganun. Hindi ka naman siguro ninakawan ng pera, ano? Nanghingi ba ng pabuya? Hindi ko hilig ang manghusga, Isabela. Aniya bago muling lumingon sa diaryong hawak niya. Pareho kayong mag-isip ni Antonio. Bagay kayong dalawa. Tumigil ka nga. Reklamo na Isabela na tinawanan niya na lang. Hindi rin nagtagal ang araw ay muling dumaan si Antonio sa opisina niya upang ilapag ang mga dokumentong naglalaman tungkol sa batang pinaiimbestigahan niya. Isa-isa niya itong pinagmasdan. Nakatira lang sa ilalim ng tulay ang pamilya ng bata. Walang tatay pero may nanay na nag-aalaga sa kanya. Paliwanag ni Antonio na pinakinggan niya lang habang abala siya sa pagtitig sa mga pictures na inilahad ni Antonio sa kanya kanina. Walang balita tungkol sa tatay ng bata. Ni hindi ko nga matukoy kung ampun lang ba siya. Pero lumabas sa investigasyon na totoong anak ito ng nanay niya. Pero wala akong nakitang background sa tatay. Kaya sure akong kung hindi maagang namatay ang tatay niya, baka single mother ang nanay naman niya. Anong balita sa nanay niya? Tumikim si Antonio. Nakausap ko ng personal ang nanay niya, pero sinadya kong hindi nakaharap ang anak niya dahil baka mamukhaan ako. Nakausap ko ng personal ang nanay niya, sinabi sa akin na walang ama ang anak niya. Matagal na raw itong namatay. Kaya siya na lang ang kaisa-isang nagpalaki sa anak nilang dalawa. Aniya, bago muling nagpatuloy. Tendera ng gulay sa bayan ng nanay niya. Ayun, walang pera, walang pambayad sa magarang apartment. Kaya nagtsatsagang manirahan sa ilalim ng tulay. Natigil si Sebastian nang makita niya sa picture si Lizelle, ang ex-girlfriend niya, kasama ang batang nagsaoli sa kanya ng wallet. Ramdam niya ang paninigas ng katawan niya dahil sa pagkabigla sa nasaksihan. Kaya naman agad na umantabay sa kanyang assistant niyang ngayon ay nagmamadali siyang inalalayan. Ayos lang po ba kayo, sir? Hindi siya nito sinagot. Bagkos ay nanatili lang itong nagugulat habang inaalala ang mukha ng bata nang humarap ito sa kanya. Kamukha ito ng ex-girlfriend niyang si Lizelle na matagal nang nakipaghiwalay sa kanya. Hindi niya rin maipagkakailang kamukha niya ito. May nangyari sa kanila, 2 o 1 buwan bago makipaghiwalay si Lizelle sa kanya. Kaya naman alam niyang anak niya kay Lizelle ang batang iyon. Lumipas ang araw at mag-isang minanmanan ni Sebastian ang bata. Tahimik lang itong naglalaro sa tapat ng bahay nila. Alam niyang wala si Lizelle ng araw na iyon. Kaya naman naglakas na siya ng loob na puntahan at gulatin ang bata sa presensya niya. Hindi rin naman siya nagkamali. Dahil gulat nga ang rumehistro sa mata ng bata nang makilala siya nito. Good morning! Bati niya na ikinaatras nito. Huwag kang mag-alala dahil wala akong gagawing masama sa'yo. May itatanong lang ako. May kinalaman po ba yan sa wallet na ibinalik ko? Natatakot na tanong ng bata na inilingan niya. Wala po akong kinukuha, mister. Maniwala po kayo sa akin. Grabing trauma ang inabot ng anak niya. Kasalanan tong lahat ni Antonio. Hindi ito tungkol doon, anak. Aniya bago umiling at nagpatuloy. Gusto ko lang sanang kumain kasama ka. Pwede ko bang gawin yan? Gusto lang makabawi ni Sebastian sa kabutihang ginawa niya at ipinaliwanag niya iyon sa bata. Sa kagustuhan ng batang tuluyan na siyang lubayan ni Mr. Sebastian, pumayag na ito sa gusto niyang mangyari. Alam niya kasing hindi na siya tatantanan ni Sebastian sa oras na tumanggi siya sa alok nito. Dinala ni Sebastian ang bata sa cafe na pagmamay-ari niya. Kilala niya ang lahat ng staff na nandito. At alam na rin nito ang kailangan nilang gawin sa oras na uminom ang bata sa basong ginamit nila. Nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa buhay nila. Ikinwento rin ng batang tungkol sa nanay niya at sa mga pinagdaanan nito. Hindi napigilan ni Sebastian na makaramdam ng awa
nang marinig niya ang tungkol sa ex-girlfriend nito. Wala po akong tatay at naipaliwanag naman po ni nanay sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Mahinang usal ng bata na pinakinggan niya lang. Sa totoo nga lang po may sakit si nanay na matagal niya nang itinatago sa lahat. Wala po siyang pampagamot. Sinabi niya rin sa akin na minsan na rin pumasok sa isip niya na ipalaglag ako pero hindi niya ginawa dahil mahal niya ako. Nang matapos sila sa kwentuhan ay niligpit na ng server ang basong ginamit nila. Ipinadiretso ni Sebastian ang sample na yon sa klinik at nang dumating ang resulta, hindi niya na napigilan ang sarili niyang lumuha sa nalaman. Anak ko ang batang yun, Isabela! Sigaw niya sa kaibigan na ikinaluhan nito. At anong karapatan mong itago sa akin ang tungkol sa pagbubuntis ng pinsan mo? Sinabi mo pa sa akin na matagal na siyang patay. Sinabi ko lang naman ng bagay na yon tulad ng ipinangako ko sa kanya. Aniya na ikinatigil ni Sebastian. Ayaw niyang masaktan ka dahil alam niyang masisira ang buhay mo kapag nalaman mo may sakit siya. Alam niyang gagawa ka ng paraan para makatulong sa pagpapagamot niya. At ayaw niyang mangyari ang bagay na yon. Nangako ko sa kanya na itatago ko ang lahat. Kung kinakailangan kong sabihin sa'yo na patay na siya, sasabihin ko, Sebastian. Mahal ka ng pinsan ko. At ayaw niyang masira ang buhay mo nang dahil lang sa kanya. Naiintindihan mo na ba ako ngayon? Pero nagsinungaling ka pa rin. Sagot nito na naluluha niyang inilingan. Itinago mo pa rin sa akin ang lahat. Dahil yun ang gusto niyang mangyari, Sebastian. Sagot ni Isabela. Gusto niyang itago sa iyo ang lahat dahil ayaw niyang madamay ka sa problema niya. Ayaw niyang masira ang buhay mo dahil alam niyang ikaw lang ang inaasahan ng parents mo noong mga panahong iyon. Mahal ka ng pinsan ko. Kaya niya nagawa ang bagay na yon. Naglihim siya sa'yo dahil ayaw niyang masira ang buhay mo. Gusto niyang maging successful ka. Kahit nakapalit pa nito ang kaligayahan niya. Kung ito lang ang maging kabayaran sa success na meron siya ngayon, gustong ibalik ni Sebastian ang panahon para lang makabawi sa girlfriend niya. Lumabas ka na, Isabela. Buntong hininga niya. Walang nagawa si Isabela kung hindi ang lumabas at umiyak sa labas ng pintuan ng opisina ni Sebastian. Nang dahil sa galit, wala siyang nagawa kung hindi ang basagin lahat ng bagay na nasa harap niya. Mula sa labas ay rinig ni Isabela ang lahat ng ginagawang paninira ni Sebastian sa opisina niya. Sa halip na pumasok sa loob upang pigilan nito, ay nagdesisyon na lang siyang tahimik na maglakad papalayo sa direksyong iyon. Ang buong akala ni Isabela ay magkakaroon na siya ng chance na makalapit kay Sebastian. Ngayong wala na sa landas nilang dalawa si Lizelle. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya. Mister, ano pong ginagawa niyo rito? Muling tanong ng anak niya, dahilan upang bahagya muling namasa ang mga mata niya. May problema po ba kayo? Malungkot siyang lumapit sa bata at lumuhod sa harapan nito upang maglebel ang mata nilang dalawa na hindi niya maitatangging kapareho ng sa kanya. Malungkot lang ang tito. Aniya, patungkol sa sarili bago hinawakan sa magkabilang balikat ang inosenteng bata. Pwede ba akong yumakap sa'yo? Para maibsan man lang ang pangungulila ko. Kunot noong tumango ang bata kahit na wala itong ideya sa nangyayari. Alam niyang malungkot ang lalaking nasa harapan niya at alam niyang yakap lamang ang maitutulong niya rito. Kaya naman hindi niya na ito pinagdamot sa kawawang lalaki. Ramdam niya ang paghigpit ng yakap nito sa kanya. Kaya naman wala itong nagawa kung hindi ang gantihan ang yakap nito. Matagal kong hinintay na mangyari ang bagay na to.
Mahinang usal ni Sebastian na narinig ng batang niyayakap niya. Hindi mo lang alam kung gaano akong kasaya na makita ka ngayon. Kung ano man pong dahilan kung bakit nalulungkot kayo ngayon, alam kong malalagpasan niyo rin po yan. Aniya, na matamis at naluluha niyang tinanguan. Nay! Agad na pinunasan ni Sebastian ang luhang lumanda sa pisngi niya. Lalo na nang makita niyang lumiwanag ang mukha ng anak at agad na kumawala sa yakap niya. Ang akala ko ba'y makikipaglaro ka sa mga kaibigan mo? Rinig niyang tanong ni Lizelle, kasabay ng yapak nitong papalapit sa gawi kung nasaan siya. Nandito po yung kaibigan ko, Nay! Sagot naman ng bata sa nanay niya. Nanatili lang siyang nakatalikod sa direksyon ng dalawa. Nang marinig niyang huminto ang yapak ng dalawa malapit sa direksyon kung nasaan siya, dali-dali na siyang tumayo sa pagkakaluhod niya at tahimik na lumingon sa dalawa. Agad na nanlaki ang mata ni Lizelle sa gulat nang magkasalubong ang mga mata niya at ang dati niyang nobyo. Nito na lang sila ulit nagkita kahit na may ideya na siya na nandito na si Sebastian sa Maynila. Never pumasok sa isip niya na muling magkukrus ang landas na lang dalawa, kasama ang anak nila. Bakit po, Nay? Tanong ng bata, ngunit hindi siya sinagot ni Lizelle. Siya nga po pala, Nay, yung may-ari ng wallet na napulot ko dati. Sobrang bait niya, Nay. Dahil sa tuwing nagkikita kami, nililibre niya ako palagi ng pagkain. Nagpatuloy ang bata sa pagkukwento sa nanay niya, habang ang dalawa naman ay patuloy lang na nagtitigan sa harapan niya. Hindi kalaunan ay napansinan ng bata ang nangyayari sa pagitan nila, kaya naman naglakas na ito ng loob na magtanong. May problema po ba, Nay? Tanong nito bago lumingon kay Sebastian na ngayon ay muli namang nanunubig ang mga mata sa kaiiyak. May problema po ba? Ayaw niyo po ba sa kanya? Lumingon si Lizelle sa anak at matamis na ngumiti kahit na bahid na sa mukha nito ang lungkot at gulat na nararamdaman niya magmula pa kanina. Hinahanap ka nila Jefferson sa labas. Puntahan mo muna sila. Ani nito na ikinanguso ng bata. Paano po si Sir Sebastian, Nay? Tanong nito na ikinatikom ng bibig ng nanay. Bisita ko po siya, Nay. Mag-uusap lang kaming dalawa ng kaibigan mo, anak. Sambit nito na tinanguan ng bata bago nagdesisyong tumakbo palabas ng bahay nila. Anong ginagawa mo rito, Sebastian? Hanggang kailan mo balak magtago, Lizelle? Balik na tanong nito na peking tinawanan ni Lizelle. Ang tanong kong sagutin mo, Sebastian. Huwag mong ibalik sa akin ang tanong. Aniya, bago humalukip-kip. Anong ginagawa mo rito? Binibisita ko lang ang anak kong 8 taon mo ring itinago sa akin. Sagot ni Sebastian sa kanya na ikinatigil niya. Hanggang kailan mo balak na itago sa akin ang anak ko? Gayong may karapatan din ako sa kanya. At hanggang kailan mo rin balak na itago sa akin ang tungkol sa sakit mo? Sinabi ba sa'yo ni Isabela ang lahat? Oo. Putol niya bago lumapit at hinawakan ng 2 kamay ni Lizelle na ikinanginig at ikinaluha nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Parang awa mo na, Lizelle. Huwag sa ganitong paraan. Hindi ko alam na. Hindi pa man natatapos ni Lizelle ang sasabihin niya, ay mabilis na siyang niyakap ng mahigpit na Sebastian na ikinaluhan niya. I'm so sorry kung itinago ko sa iyo ang lahat, Basti. Hagulgol niya sa balikat na Sebastian na ikinaluhan nito. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, sana hindi ko na lang itinago ang lahat. Nagkamali ako sa naging desisyon ko. Ayoko rin namang makadagdag pa sa problema mo nung time na yun dahil
Alam ko may problema ka rin sa parents mo. Hindi ka kailanman dumagdag sa problema ko dahil responsibilidad kita, Lizelle. Aniya, bago hinarap si Lizelle at masuyong pinunasan ang luha sa gilid ng mga mata nito. Responsibilidad ko kayong dalawa ng anak natin. Hindi ka kailanman naging pabigat sa akin. Sa totoo nga lang, buong akala ko nakipaghiwalay ka sa akin dahil may iba kang mahal. Ang buong akala ko may nagawa akong kasalanan na pwede mong ikasakit. Hindi ko alam na magagawa mo sa akin ang lahat ng ito, Lizelle. I'm so sorry. Isinandal ni Sebastian ang tuon niya sa noon ni Lizelle na ikinapikit nilang pareho. Hayaan mo ako makabawi sa inyong dalawa, mahal ko. Bulong niya na marahang tinanguan ni Lizelle. Hayaan mo ako makabawi sa anak natin. Sebastian. Mahinang sambit ni Lizelle, dahilan upang muli siyang harapin ni Sebastian. Sebastian ang pangalan ng anak nating dalawa. Unti-unting umukit ang ngiti sa labi ni Sebastian bago niya muling niyakap ng mahigpit sa Lizelle. Tulad ng ipinangako ni Sebastian, bumawi siya sa mag-ina niya. Kinuha niya ito at binigyan ng bahay na pwede nilang tirahan kasama niya. Hindi rin nagtagal ay nagpakasal ang dalawa. Hanggang sa tuluyan niya nang nilagyan ng marka lahat ng pagmamay-ari niya. Ano ito, Isabela? Tanong ni Sebastian nang dinampot niya ang resignation letter na inilapag ni Isabela sa lamesa niya. Magre-resign na ako, Sebastian. Aniya bago mapait na ngumiti. Tingin ko tapos na ang role ko sa nobela niyong dalawa ng pinsan ko. Ngingiti-ngiting umiling si Sebastian na ikinatawa ni Isabela bago lumapit sa kanya at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Mamimiss kita, best friend. Aniya. Mamimiss din kita, Isabela. Umalis si Isabela sa pagkakayakap at ngumiti ng nakakaloko sa kanya. Talaga ba? Sinasabi mo lang yan dahil nagigilty ka sa nangyari sa akin. Guilt tripping ba to? Tanong ni Sebastian na tinawanan niya. Ano nang plano mo niyan? Babalik na ako sa Bahrain. Doon na rin ako maninirahan. Sagot nito. Hangad kong kaligayahan yung dalawa ng pinsan ko, Sebastian. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin, Isabela. Aniya, na tinanguan niya bago muling niyakap ang kaibigan. Alalahanin mo lang na palagi akong nandito para sa'yo. Tatandaan ko yan, Sebastian. Ikinalungkot ni Sebastian ang pamamaalam ni Isabela. Hindi niya maipagkakaila na malaki rin ang naitulong sa kanya ng kaibigan at kapatid na rin ang turing niya rito mula noon hanggang ngayon. Wala rin naman siya magagawa kung iyon ang gusto ng kaibigan niya. Kung saan siya mag-grow, di doon siya. Welcome home, Daddy! Sigaw ng anak niya at ni Lizelle, kasabay ng pagputok ng party poppers. Ang sabi nila kapag may umaalis, may bumabalik. Umalis si Isabela sa poder niya at pumalit naman sa pagkawala niya ang pagbabalik ng dalawang importanteng tao sa buhay niya na masusundan pa ng isa sa pagdadalang tao ni Lizelle sa pangalawa nilang anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nakatira lang sa ilalim ng tulay ang pamilya ng bata. Walang tatay pero may nanay na nag-aalala